Ano ang dapat mong gawin kapag parang mahihimatay ka na sa init? Bigla ka bang nahihilo? Nandidilim ang paningin? Tapos parang mahihimatay sa sobrang init? Huwag mong i-ignore ito. Baka warning na yan ng katawan mo. Ano ang nangyayari sa katawan mo? Kapag sobrang init, pwedeng mangyari ang heat exhaustion. Heat exhaustion. O mas malala, heat stroke. Nangyayari ito kapag sobrang taas ng body temperature, kulang sa tubig or dehydrated ka na. Bumababa ang blood pressure kaya nahihilo ka. Signs na malapit ka ng himatayin. Bantayan niyo to. Ano yung mga senyales kung malapit ka ng himatayin? Number 1, nahihilo or umiikot ang paningin. Number 2, malamig pero pawis na pawis. Number 3, panghihina at pagsusuka. Pang-apat, nanghihina ang tuhod. Ano ang dapat mong gawin agad kapag naranasan mo yung mga bagay na ito? Kapag nararamdaman mo na ito, huwag magpakabayani. Kumilos agad, humanap ng lilim, malamig na lugar, umupo o humiga, itaas ang paa kung kaya. Uminom ng tubig, dahan-dahan lang. Punasan ang katawan ng basang tuwalya. Paluwagin ang damit. So ito yung mga simpleng bagay na pwede mong magawa para maiwasan yung pagtuloy-tuloy ng pagkahilo or pwedeng ma-heat stroke pa. So ang important dito, kapag nawala ng malay dahil sa sobrang init ng balat o hindi na makausap ng maayos, emergency na yan. Tumawag na ng ambulansya. So paano ito maiiwasan? Ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan yung heat stroke o heat exhaustion or heat stroke? Para hindi umabot sa himatayan stage, uminom ng tubig kahit hindi pa nauuhaw. Iwas sa tirik na araw from 10 a.m. to 4 p.m. Iwasan natin yung labas-labas. Magsuot ng presko at light na damit. Magpahinga kung pagod dahil sa init. Kung nakaka-relate ka dito, pakinggan mo ito. Hindi normal ang halos mahimatay sa init. Warning yan. Warning sign na yan. I-share mo ito sa pamilya mo, lalo na sa matatanda at bata na mas vulnerable.